araw sa inyo guys. Ayan, may gagawin tayo ngayon dito. L3FB guys. May nagtatagas sa kanyang alternator. Ayan guys, yung kanyang alternator. Nagtatagas na langis siya. Kita nyo parang narahin langis. Parang sumisirit yung langis to. Titignan natin kung saan may problema guys ha. Ayan, chechikin. Ano ito L3FB guys ha. Ayan guys, chechikin ng ating mechanic mamaya. Ayan, kaya nga may sound yan guys oh. Kasi natulo ang langis niya. Yan ang chechikin ng ating mechanic. Yan si Cairo, anak ni Dan, father and son. Kung naaalala nyo guys. Yan, kinakalas na yung alternator guys. Mamaya titignan natin kung anong problema nito, kung bakit tumatagas ang langis sa kanyang alternator guys ha. Chechikin natin kung anong kailangang palitan o gawin guys ha. Yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi kayong updated sa mga share naming video. At ipopost guys ha. Yan, kinakalas Cairo. Mamaya papakita ko sa inyo guys pagka nakalas na yan. Medyo mahirap mag ng camera kasi medyo sikip guys ha. Yan, kinakalas na. Si Cairo yan, father and son. Wala, okay. Sige, tapos na. Ayan guys, tanggal na oh. Yung alternator natin yan oh. Labas mo na nga. Ayan guys oh. Ayan guys, dito nadaan ang langis. Ano kayang magiging sira nito guys? Yan ang chechikin ng ating mechanic, si Boss Dan, saka itong kanyang father and son, yung kanyang anak. Siya nagkalas. Yan, kita nyo guys ha oh. Kita nyo, yan oh. Natiting-latiti yung kanyang alternator kasi gawa ng dumadaan dyan yung langis. Tingnan natin kung anong problema nito, kung anong sira, kung anong kailangan palitan guys ha. Ayan, dadalhin natin sa shop yan guys. Okay, titingnan natin guys. Dito lang kami sa may tabing tindahan namin oh. Yan oh. Ito sa may kalsada kasi puno yung shop natin guys. Yan, dadalhin natin sa ating operating room guys. Okay guys. Ano ito guys ha, pang L3 itong alternator ito guys ha. Yan. May tagas ang laki siya oh. Yan, oh. Kasi delikado din yan guys. Pagka merong ganyan ng inyong alternator, kailangan ipacheck nyo agad kasi baka madamay yung buong yung buong yung alternator kasi baka masunog, lalo mo na problema, kaya pacheck nyo agad guys. Okay, yan guys, tignan natin guys ha. Yan guys, tinitira na ng ating electrician, Cairo. Yan, baka matira pa raw ng iba, kaya tinitira na niya. Kakalasin na natin guys yan para maalaman natin yun doon pala nadaan ng langis. Yeah, ayan guys oh. Ito tawag yan guys sa vacuum yan. Kung wala nyan, wala kayong mahina ang preno guys kasi yan ang susupply ng hangin sa preno guys. Ayan, yan, tip yan guys ha. Ayan, kinakalas na. Saan kaya may problema ito? Ano kaya kailangan palitan? Gawin guys ha. Pang ito guys ha, L3 Mitsubishi L3 ito guys ha, FB. Yan nakakabit yung alternator yan guys. Ayan guys, tanggal na guys. Sige, yun o, angat na. Anong problema nyan? Ano nyan? Sige nga, anong sira nyan? Mr. Electrician. Wait lang. Wala ba tagas? Eh, anong sira nyan? Yan guys, parang naging problema ito sa oil seal guys. Parang bumigay yung oil seal niya kaya tumagas yung langis dito guys ha. Yan, pang ano ito guys ha, FB L3 ha. Yan guys. May natawa pa dito oh. Yan guys ha. Yan. Anong problema dito guys ha? Yung kanyang oil seal guys ha. Yun ang kanyang bumigay ang oil seal niya kaya naging itsura guys. Inyo naman oh. Buti na lang at nakita agad ng driver na tagas yung kanyang oil seal sa alternator at nakita sa ilalim. Kung naubusan to ng langis guys, malaking problema kasi siyempre pag naubusan ng langis sa kanya, kakatok yung guys. Yun ang pinakamalaking magiging damage dito guys ha. Yun ang tip. Kaya kailangan maging alerto din kayo. Check nyo yung mga sakyan. Pag ganyang may tagas sa ilalim, pacheck nyo agad kasi ito kung abutin na lang naagapan. Kung hindi, baka maubusan ng langis, kakatokong sa inyo guys ha. Ayan guys oh. At saka magiging problema ito guys, pag napabayaan nyo, baka masunog pa yung alternator nyo. Malaking gas din yung guys ha. Ayan guys ha, yan ang pinaka-tip guys ha. Ayan, ito ang dahilan nito guys ha. Kaya tumagas na lang siya yung alternator, yung kanyang oil seal guys. Titingnan pa natin guys kung
yung kanyang mga bearing ay kung papalitan na kasi nandito na rin baka buksan. Isang bukas na lang, titingnan natin kung papalitan. Titingnan pa ng electrician natin. Check-checkin yung mga ibang bagay na kailangan palitan para isang gawa na lang guys. Okay guys. Yan guys, ito na nga ang kinakatakutan natin guys. Tinester na ng ating electrician to guys. Kumbaga, tinesting para maintindihan kung may damage o ano. Yun ang naging problema guys. May damage nga pala ito. Malaking damage. Kumbaga, nasunog ng kanyang wiring. Kaya, totally, baka palitan lahat na ito. Hindi na ito kasi hindi pwedeng ipapariwind ito guys. Ito kanyang stator. Kasi pag pinariwind mo, parang wala rin. Kumbaga, mawala sa original. Kaya, totally, papalitan na ito ng bago. Kasi nga, nababad daw sa langis. Kaya nagkaganon. Kaya itong guys, tip na lang. Dapat kasi pagka ganitong kita nyo may tulo agad, pagawa nyo na agad, pa-check nyo na agad kasi kagaya nito. Totally, napabayaan talaga. Kumbaga, hindi agad na agapan. Nadamay na buong alternator kasi hindi yung pwedeng basta nakakabili lang ng itong ganitong rewind, makakabili, maghahanap pa, matatagalan. Ang problema nga lang, ginagamit ito sa kanilang pagdi-deliver kaya kinakailangan agad ang gawa. Kaya ang gagawin dito, papalitan na ng bago guys. Pakita namin sa inyo yung mga bagong papalit para maano nyo guys. Ayan guys tip ha guys. Pag may nakaramdaman kayo at nakita na may tumatagal sa inyong alternator, pagawa nyo na agad para hindi mangyari sa sitwasyon katulad dito. Ayan nasunog. Kumbaga sa katagalan na matagal na pala nakita ito ng driver, hindi niya pinupuna. Kumbaga akala nga niya galing sa makina, yung pala galing sa alternator na pala yung tumutulong langis. Hindi niya napansin na sa alternator pala nang gagaling. Yun ang nangyari, nababad na yung kanyang mga wiring ng alternator, nasunog na yung kanyang rewind. Ito guys, saka parang nadamay na rin yata ito kanyang stator nito guys. Kaya totally papalitan na rin yung ano. Ito stator guys ito rotor. Tawag dito ito rotor, ito stator guys. Kaya totally papalitan ito ng bago guys ha. Mamaya papakita namin sa inyo yung papalit namin bago. Yung guys ha, tip yung guys ha, sana huwag kayong pagpapabaya sa inyong sasakyan sa alternator para hindi mangyari ito sa inyo na malaking gastos. Medyo mahal din itong alternator na ito, nasa 7,000 plus guys. Kaya dapat maging alerto, maging mapagbasid at para maiwasan natin itong ganitong pangyayari na susunog. Malaking gastos guys ha. Ito naging problema ito guys ha. Tumagas na langis sa alternator, yung pala naging malala. Ayun, naging problema. Palit na lahat guys. Ayan guys. Kaya mamaya papakita namin sa inyo papalit na alternator guys ha. Ayan. Totally, kakabit na lang yun guys. Wala na maging problema nun guys ha. Ayan guys ha. Ayan, mga sunog. Oo, sunog yan. Nag-iinit yan eh. Okay na. Tingnan mo, ayan, mga nag-init ang wire. Ayan, mga sunog na ano. Ayan. Ayan. Okay. Kaya pala nasunog itong alternator nito ha. Ayan guys. Okay guys. Nababad kasi guys. Nababad to sa ano. Nababad sa langis. Kaya siguro nasunog na ito. Kasi sobrang dami na ng langis na napapasok sa loob ng kanyang alternator. Nasunog na itong alternator nito guys ha. So tayo papalitan ito ng bago guys ha. Itong alternator nito guys ha. Ayan o. Mamaya pakita natin sa inyo yung bagong papalit guys ha. Okay guys. Pangan ito guys ha. Mitsubishi L3 FB guys. Okay guys. Ayan guys. Ito na yung papalit nating ano, alternator. Yan. Pang 4D56. Pang L3 guys. Yan. Ayan. Dyan natin kakabit yan guys ha. L3 FB. Yan. Ayan yung nasunog na alternator niya dahil sa tumagas yung langis sa kanyang alternator guys ha. Ayan ha. Ayan guys. So. Kasi hindi na pwede yung kanyang alternator kasi nasunog na yung kanyang stator sa rotor. Kaya totally hindi na pwede. Kaya kapag ng bago yung guys ha. Kasi baka nga napasukan ng langis. Ganun talaga guys. Pag napasukan ng langis ang alternator mo, usually yun ang nangyayari. Nasusunog yung mga stator saka yung rotor. Yun ang naging kasi kuryente yung guys. Kaya kung ako sa inyo, pagka ano, tip sa inyo guys,
Huwag niyo po abayaan na may tagas sa kanyang alternator. Pag lalo yung may tagas na agad, pagawa niyo agad. Kasi yun, napabayaan ng driver guys. Kaya medyo kita niyang may natulo na, idiniretso pa rin niya. Yun nangyari guys ha. Yan, i-unbox natin guys para makita niyo kung itsura na papalit natin guys ha. Yan guys, ito yun, bagong alternator, palit natin. 110 amperes to guys ha. 110 amperes yan ha. Yan guys, oh. Double pulley to ha. Double pulley to guys ha. Ayan, oh. Yan guys to, oh. Bagong bago ito guys, oh. Yan oh. Double pulley to guys ha. Pero yung double pulley to guys ha. Ayan ha. Ayan guys, oh. Madali naman ito, kung single pulley yun sa'yo, pwede mong pagpalitan lang ng ano yun, ng pulley lang, pero okay na yan guys. Kaya ipapalit natin guys, bagong bago ha guys, oh. L3FB 4056 guys ha. Yan, 110 amperes guys. Yan, oh. Yan, bagong bago. Kaya ipapalit natin dito guys, yan. Mamaya kakabit na yan guys ha. Yan ha. Yan guys, kakabit na lang yan. Okay na yan. Sana guys, may kayo tips sa amin na pagka ganong may problema nyo na medyo may tagas na lang sa inyong alternator, pacheck nyo agad para hindi lumala ng ganito na magpapalit kayo ng bago ng alternator. Medyo malaking gas din to guys, medyo mahal din, kaya sayang naman, dapat maalagaan din ang alternator nyo guys. Yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, TMB TV, pa-like at pa-share na rin guys, at pindutin notification bell para lagi updated sa mga i-share namin video at i-focus guys ha. Hey, kakabit na yan guys, yun na lang gagawin dyan guys, okay na yan guys ha. Maraming salamat na nanood guys ha. Sana kahit may nakuha kayong tips sa amin guys. Okay guys, thank you guys mga nanood guys, thank you.